So ngayong month, since first week of August, may panibago na naman tayong values na aaralin. Dali na ba kayo? So last week, ano ating topic? Oh, tinan mo yung katabi mo nga, uy, nag-aapoy na. Nag-aapoy na. Talagang filled ng spirit. Amen ba? O para naman kayong hindi naniniwala. Tingnan naman yung katabi nyo. Ayan, grabe spirit-filled yan. So ngayon, pag-uusapan natin ay, for the whole month, is generosity. Amen? Parang walang... You know, we believe, no, isa sa mga core values natin ang generosity kasi we want Life Giver family to become generous. Kung merong magiging giver dito, dapat tayo yon. Amen? Amen. You know, we experience generosity sa shuttle. And thank God for their church. No, bakit? Binigyan kami, nag-provide sila ng Airbnb namin. They supply our food. Hindi kami pinagagastos ni piso. Gasolina ng sasakyan namin. Pati sasakyan. Everything was provided by the church. And so God, thank you for their generosity. And another blessing is this, kasi pag magta-travel sila from shuttle to California, ang mahal po ng pamasahe kasi ilan sila, they're 7. Even yung mga bata meron ng pamasahe. But thank God, yung church nila, nagpahiram ng sasakyan. Yung sasakyan nila, yung first na sasakyan nila na medyo, of course, sira. And they spent, glory to God to hindi ko alam kung alam nila na pinakwento ko to. They spent 4,000, repair lang yung sasakyan. Para may magamit yung ating missionary go from Seattle to California. Kasi alam nila, kasi pag nandun kayo, hindi pwede mag-commute, maglakad. So, sige, ang problema, paano ibabalik ang shuttle? Di ba? So, kami po ay naka-receive, naka-experience yung generosity ng church nila. Amen? Isa pang generosity, bago ko, grabe ang intro ko, no? Pamasahe namin, papunta doon, and our church sa Kindersley, hindi po sila mayaman, but they planted a seed. So, from Philippines to US, sinagot nila yung pamasahe. Kaya lang mabigat yung intercity. Yung intercity, from San Francisco to North Carolina, yun ang medyo masakit sa bulsa. But the Lord is so faithful to us. Amen? Kaya sabi ko sa mga anak ko, magsimula na kayong mag-by faith. Diba? Wala na kami ni Bishop doon eh. So, hindi naman kami nagpo-produce ng pera, but anak, sabi ko, by faith tayo dyan. Kasi, Pastor Alabi will be back, kwento ko na, by September, kasi ima-maximize na lang yung 5 months para ma-process yung documentation natin sa registration ng church. And si Pastor Ashobe kasi, sa Metro, sila ang nag-start ng live group na yun for a year, at ngayon naging church na. So, monitoring lang po tayo. But they will be back for sure. Nung babalik sila, siguro ngayon talagang inano lang ni Lord na makapag-start ng church. And by that, hopefully next year, magpapalitan na lang kami para continuously yung ating church sa American Canyon, US. Diba? So we're starting a church again, hopefully, God willing, North Carolina, hopefully sa shuttle, but sa tulong ni Lord, we will saturate US. Amen? Maybe Virginia Beach, may mga kausap na rin ako doon. No? So, praise God. Amen? Sige. So, let's open our Bible, 2 Corinthians 9, 6-7. Dalawang verse lang ito, pero alam kong tuturuan tayo ng mga principle about generosity. Sige. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give that you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen? May tanong ako sa'yo, imaginein mo, no? Dito pakiabot yung Bible ko, nakalimutan ko. Imaginein nyo, na pati po towel, imaginein nyo, no, kung ang pagsagot ni Lord, makinig mabuti, ha? Kung ang pagsagot ni Lord sa prayer mo, sino nagpipray?
Sino maraming prayer request? Wow, lahat tayo, di ba? Kung ang sagot ni Lord sa prayer request mo ay ayon sa pagbibigay mo, tingin mo, ano kaya ang matatanggap mo? Ha? Siyempre, pag generous, generous din, no? Pag kuripot, kuripot din. Di ba? So, yan ang principle na pag-uusapan natin ngayon. Example, sabi mo, Lord, bless me abundantly. Ano kaya sagot ni Lord? Sabi ni Lord, okay, I will bless you sparingly. Ay, Lord, hindi abundantly po ang prayer ko. Hindi, kasi sparingly ka rin magbigay eh. Nakuha niyo po? Ang daming tao were expecting too much from the Lord. Pero the Lord cannot expect too much from you. Amen? Amen? Real talk lang po, no? Bakit kaya? Bakit kaya ganon, no? Because heaven often entrusts blessing to people who knows how to become a blessing. Amen? Kasi po, ang langit o ang ating Panginoon nagbibigay ng pagpapala sa mga taong alam din kung paano mag-bless ng ibang tao. Amen? Amen ba? So marami tayong prayer requests. Anong prayer request mo? Lord, bless mo ang family ko. Lord, bless mo ang business ko. Lord, bless mo ang ministry ko. Lord, bless my finances. Hindi maling prayer yun, ha? Hindi ko sinasabing mali ang prayer na yon. Pero, pwede siguro tayong mag-ask kay God. Or medyo i-tweak lang natin ng konti ang ating prayer. Pwede ba? No? Suggestion lang po ito, ha? Pwede mong panalang, Lord, can you trust me with your blessing? Lord, pwede bang pagkatiwalaan mo ko? Alam niyo po ba sa amin dalawa ni Bishop? Sabi ko, ang flow ng blessing laging sa kanya. That's true. Kaya sabi niya, bakit gano'n pinapa-apply mo sa akin ng faith? Especially nagpapaaral pa kami ng mga bata. Kasi lahat ng anak ko gusto private school. Sabi ko, mag-PUP na lang kayo na ako graduate. Ayaw, mama, ayaw. Sabi ni Bisa, bakit gano'n pinapa-apply niyo ang faith niyo sa akin? Kasi sabi ko, sa'yo dumadaan ang pagpapala eh. Amen? Kaya sabi ko, Lord, padaluyin mo rin sa akin ang pagpapala. Amen? Kasi, dati hindi po ako generous. Ganun yata ang mga nanay na, bakit babayarang bill, mayroong baon, may enrollment, ganyan. Lord, paano ko ito bibitawan? Ang dami ko expenses. But thank God, I really can preach this. Kasi, tinuruan din ako ni Lord maging generous. Amen? Mamaya kukwento ko yan sa inyo. No? Kasi po, throughout the scripture, God's blessing never meant to one person, or sa isang person. Ang blessing ni Lord hindi lang napupunta sa isang tao. Amen? They were always designed to flow through one person into many lives. Amen? Sabi sa katabi mo, kaya ka pinagpapala kasi para pagpalain mo ako. Parang nagda-doubt. Diba? You know, ito natutunan ko. Kaya ako binibless, para mabless kita. Amen? Nako, mamaya pa yan, you know? Sabi sa Abraham, or sa Genesis, sorry po, maingay ba ako? Sorry po. Sorry po. Sabi po sa Genesis 12, no? God told Abraham, sabi niya, I will bless you. Then, and you will be a blessing. Genesis 12, verse 2. Amen? Basahin ko yung buong verse. Ang ganda. Sabi niya, I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Amen? Claim mo to. Diba? Magiging great nation ka, kaya i-bless ka ni Lord. I will make your name great. Kasi ano? You will be a blessing. Amen ba yun? So God never intended His people, no? Yung mga tao na, alam niyo ba yung
kunyari kanal, no? Ikaw, reservo ka, taga-tanggap ka lang ng tubig, tapos hanggang dun lang, walang labas. Amen. Ang gusto ni Lord, overflowing. May pumapasok, lumalabas. So that water, hindi stagnant, na nagiging sanay ng malaria. Ay, malaria ba? Dengue. Di ba? Kasi lumalabas, pasok, labas, pasok, labas. Eh pag ikaw daw, puro pasok, walang labas. Amen? Puro ka, give me, give me, give me. Amen? Alam niyo po, matagal po sa ministry. So how many years wala pa sa life giver? I am satisfied. Kasi sabi sa Amerika, okay ka ba? Bigyan ka ng parang nahihiya pa eh. Yung, alam mo yun, yung napagsuotan or something like that. Pero bago pa. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi ako choosy. Kasi sanay ako, for how many years, lahat ng aking damit, hand me down. Kasi wala kang pambiling damit. Diba? So sanay ako doon. Taga-receive lang. Pero now, praise God, sana hindi. And I pray to God, Lord, ayokong taga-receive na lang. Gusto ko ako naman na nagbibigay. Amen? Ako naman, Lord, ako naman. Ano po? Mamaya, bibigay ko sa iyo, tita. Sabi ko sa mga, hindi ko po lahat mabibigyan, no? Pero sabi ko nga, with love yan. Kasi ang daming members sa Amerika ang pumila dyan para lang makakuha. Kasi 3-4 lang eh. Tapos wala na, out of stock. Kailangan po pang mag-order sa North Carolina para lang magkaroon ako ng pasalubong. Amen? So sabi dun sa Genesis chapter 12 verse 2, yung order, i-bless ka muna, tapos magiging blessing sa iba. Diba? Nakuha niyo po, tandaan niyo yung order na yan, ha? Amen? So, bakit wala pa nakapunta sa isa, kahit ako eh. Yung Dead Sea, walang pumapasok doon. Puro pa-receive yun. Hindi nagpibigay, no? Pero yung Sea of Galilee receives and gives. Amen? Nakuha niyo po ako? So, one is full of life, yung isa, yung Dead Sea, and the other is lifeless. Sea of Galilee pala. So the difference is not what they receive, the difference is what flows out. Amen. So that is the heart of Christian generosity. So ang pag-uusapan po natin ngayon, my topic is blessed to be a blessing. Amen ba? So now, just give you a short background, no, yung 2 Corinthians. Si Paul po ay hindi sumusulat sa mamayayamang tao. Nako, pag nag-raise ako ng pera, sino bang businessman? Sino bang mayaman? Hindi ganon si Paul. Pero ang inuna ni Paul, no, he was shepherding the church. Tinuturuan niya yung church para ma-imitate the grace of Jesus. Amen? Alam niyo dati, ako personally, nahiya ako magturo ng giving. You know why? Sabi yung, ayun, naku, mamimisinterpret, ang church namin mukhang pera, ganyan. Pero no, I received rebuke from the Lord. Sabi sa akin, bakit ayaw mo silang mabless? So teach them. Diba? Teach them. Kung gusto mong mabless ang mga members nyo sa church, turuan mong magbigay. And true enough, some of us here, no, natutong magbigay at ibinalik ni Lord. Ngayon, mga millionaires na. Claim it. Amen? Amen. And during the time po, Jerusalem, was experiencing severe poverty. Talagang naghihirap sila, tapos may famine, tapos may persecutions, tapos may social rejection. No? And during that time, yung Jewish believers po, ay nag-close yung mga business. No? Walang family support. Dahil nga may persecution kasi, nawala yung livelihood kasi nga, they confess Jesus. No, pag ikaw tinanong, sinong sinasabaw mo si Jesus? Wala na. And you experienced that during the COVID, di ba? Nag-close lahat. No? And because of that, no, si Paul po nag-organize ng isang largest relief offering sa Old Testament, tunga sa 2 Corinthians. Yung mga kinausap niya, church from Macedonia, Achaia, and Corinthians. And these churches po ay hindi po mayayamang church. Itong church po na to ay mahihirap ang mga members.
Pero doon humihingi si Pablo. But before siya humingi, no? Tawag doon, yun nga, tinuturoan niya muna ng about sa grace, about kay Christ. Pero papansinin natin, no, si Pablo, hindi siya nag-manipulate, hindi siya, tawag dito, namimilit, hindi siya nananakot, at hindi siya nag-guilt trip. No, at hindi rin siya nag-promise ng instant wealth. Pag nagbigay ka, nako, payayamanin ka. Pag nagbigay, no. Kaya nga, it took him 2 chapters ng Corinthians, yung chapter 8 at chapter 9, explaining the theology of generosity. Siguro yun din ang purpose natin ngayon, no? Na bigyan kayo ng educations about generosity. Ano ba ito? So bakit ganon? Because biblical generosity po cannot be produced by pressure. It can only produced by grace. Kaya nga po yung 2 Corinthians chapter 8, yung verse na yan ay nagsimula. Sabi ni Paul, we want you to know about the grace, God has given you. Gusto ko muna, nung malaman nyo, ano ba yung ginawa ni Lord sa inyo? Ano ba yung grasya na na-receive nyo from God? No, hindi ka ganun, pahingin pera, o bigyan. Hindi ganun. We don't do that. No, even sa paano, hindi kami namimilit, but we want you to know, no, the grace na binigay sa atin ng Panginoon. Why? Kasi grace always produces generosity. Amen? Grace always produces generosity. And law may force giving, no, yung mga commandments na ganyan, but grace create generous people. Amen? Ulitin natin ulit. Grace creates generous people. Amen? So lahat ng Life Giver family nandito, if you will experience the grace of God, dapat generous ka. Amen? Wow. So bago natin aralin, o bago ko himahimayin mamaya ang 2 Corinthians chapter 9, no, tungkol sa, gusto ko muna maibigay yung ano ba talaga ang generosity ayon sa Bible. Gusto ko maintindihan nyo ito. Kasi maraming nag-iisip na ang generosity daw po ay simpleng pagbibigay ng pera. Pero alam nyo ba, na mas malalim pa ito na ang ipapinapakita ng kasulatan. So let's check. Ano ba ang meaning ng generosity? Sabi dito, generosity is a joyful and willing response to God's grace, expressed by freely giving what is entrusted to us for the good of others and for the glory of God. That's the theology of generosity, di ba? Sabi niya, ang generosity daw ay nagsisimula sa grace. No, sa grace. Kasi pag naranasan mo ang grace, no, ikaw daw po ay magiging joyful at willing. Kasi ito ang sagot mo o response mo sa grace ni Lord. Sino nakaranas ng pinagaling? Sino nakaranas ng mga miracle kahit simple lang? Pero higit sa, sino nakaranas ng salvation? Di ba grasya ni Lord yan sa'yo? O, si Lord ba madamot? Sabi niya, joyful, dapat ikaw ay masaya at willing, no, nasagutin. O ibalik, though God is hindi siya nanghihingi ng kapalit, pero dapat ikaw na naka-receive, your response is this. You are joyful and willing. Di ba? Kasi nga tayo daw ay tumanggap. So, papaano daw ikaw magbibigay? Sabi niya, everything we give, remember, doon sa sunod is entrusted to us. No? Kaya yung iba, mahirap mag-release kasi akala niya kanya yun. Amen? Nalala ko si Bishop, no? Nasa ano kami nun sa farmers, nag-abot sa akin ng sobre, kapal. Sabi nga, ito sabi ko, nag-isip na ako, i-grocery ko to, igaganyan ko to, ganyan. Sabi sa akin sabi ko, may nagbigay sa'yo para sa ganito. Sabi niya, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Sabi ko, nag-isip pa naman ako, ano yung bibiling ko? Diba? Mali pala ako, hindi pala sa akin yun. Kay Lord pala yun. Amen? Amen? Minsan nag-preach,
Nag-preach si Bishop kasi wala pa akong maraming experience. Siya muna gagamitin ko. Okay lang ba? Huwag niyo sabihin chinichismis ko siya kasi pag siya nandito, ako naman ang chinichismis niya. Di ba? Ganti-ganti lang. Pero good points naman, di ba? Sana good points din sa akin pag ako diniscuss niya sa inyo, no? So sabi niya, minsan din nag-preach siya sa Pampanga. Inabutan siya 100,000. Naka-cheque. Alam mo, and during that time, may need sa church. Yung nasa K8 pa tayo. Diba? Sabi na naman ni Lord, hindi sa'yo yan. Lord, ako naman nag-preach siya, kahit na, hindi sa'yo yan. Panggawa ng CR yan. Nakita niyo sa K8, ang ganda ng CR? Diba? Yung lalaki, babae, lalaki, ang ganda, diba? Sabi ni Lord sa kanya, hindi sa'yo yan. Sa church yan. Amen? Pinagkatiwalaan ka eh. In-entrust sa'yo ni Lord eh. For the church or for the good of others, or maybe yung katabi mo nangangailangan. So, pinagkatiwalaan ka para ibigay mo rin sa iba. Pero kagandahan kay Lord, hindi naman, nagtitira din siya para sa'yo. Amen? Unless sabihin lang ni Lord sa'yo, give up everything. Wala kang magagawa. Amen? So, for the good of others, and definitely number 3 is, for the glory of God. So, yung generosity mo will always come back. Diba? Pabalik lagi yan sa glory ni Lord. Bakit? Wala kang selfish motives eh. Diba? Hindi pa naka-receive ka, Lord, akin to. Thank you, Lord. Tanungin mo muna. Lord, may na-receive ako. Para kanino po ito? O sige, sabi ni Lord, 50% sa'yo, 50% sa church. O di ba may 50% ka? Diba? Siguro panalangin nyo kami. Iba naman ang prayer ni Bishop ngayon and the whole family. Lord, bigyan mo kami ng bahay sa US. Imposible? Pero posible sa Diyos, di ba? Kasi po ang mahal ng renta. Ang renta po ng 2 bata doon, 2 kwarto lang, $2,000. Kwarto lang, hindi yung buong bahay. Sabi namin, Lord, bigyan mo kami ng bahay. Bibili kami doon. Sang kayang kaba ng kamay ng langit. No, alam ko, Lord, I never doubted you. But that's our proclamation. Amen? So, madaling salita, ang generosity ay bunga ng naranasan mong grasya. Grasyang galing kay Lord. At ang kusang pagbibigay ay anumang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At para ulit sa ikabubuti at ikalalwalhati ng Diyos. Amen? Naintindihan niyo po ako? So, hindi lang pera ang ibibigay. Maari kang magbigay, maging generous sa oras mo, katalent mo, sa pagpapatawad, hospitality, encouragement, at of course, maging sa panalangin. Dapat generous ka din. Now, so let's have a word study. Ang generosity po sa Hebrew is nadib. Nadib. Meaning it's noble, willing, generous, or free-hearted. No? So pag sabing generosity, ay noble yan, no? Talagang kaya nga core values natin yan. Eh. It's really from the Lord. No? Pag sabing generosity, you are willing. Pinag-usapan natin kanina. And syempre, hindi ka lang willing, kasi may iba willing, pero hindi generous. No? Sabi doon, willing ka, generous ka, at syempre, bukal sa puso. Because sabi sa Psalms 112:5, God will come to those who are generous. So yung idea po ng Hebrew is not force giving. Sino dito pinilit magbigay? Pagagalitan ko yung pumilit sa inyo. Sino po ang pinilit magbigay? Di ba? Wala. Kasi it's between you and the Lord eh. Nanakot pa eh, no? It's between you and the Lord. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, joke lang. No? So it is the heart that delights to give. Yung puso na talagang, alam mo yung delight, yung pag meron dun sa ang sarap ng ice cream. Di ba, pag delighted ka, para bang naglalaway ka, gusto mo siyang matikman. So, ganun sa giving, you are really, excited kang magbigay. Amen? So, in Old Testament, generosity is first about the character quality. Na bago action, quality, character muna. May inaayos pa si Lord sa'yo. Amen? So, Greek word naman po ng generosity is
haplotes. Tama sana yung pronunciation. Haplotes. Haplos, di ba? Haplos. Ganyan. Para matandaan nyo, haplos. Yeah. Sabi sa Romans 12:8b, if it is giving, kung ang gift mo daw, kasi yung chapter 12 is about different kinds of gifts. Pero sabi niya, pag ikaw nakatanggap ng gift, ng generosity, ng giving, then give generously. Sino may gift of giving dito? Ay, parang walang gift of giving. At kung may gift of giving ka, magbigay ka daw. Generously. So meaning po nun is, yung haplotes means sincerity, simplicity, liberality, and handedness. No? So sa Old Testament, sa New Testament po, ang generosity is giving without mixed or hidden motives. At pag pinagsama natin yan, no, kung mapapansin mo, yung na-give emphasizes the heart of the giver, the heart of the giver. Yung character, yung pagkatao niya, talagang innate na sa kanya yung pagbibigay. Alam yon? Yung talagang nandun na sa kaabitura. Kahit walang pera, talagang bigay na bigay. Kasi yun na siya eh. Nakuha niyo ako, yun na siya eh. Pero sa haplotes, it emphasizes the purity of the motive. So bakit ka nagbibigay? Kasi, Lord, sabi mo, di ba, pag nagbigay ako, siksik-liglig, pag umaapa, umbalik. So kaya ka nagbibigay, gusto mo ng return. Pero dito, sabi niya, pag nagbigay ka, kasi maayos yung motive mo. You don't expect anything from the Lord. Amen? So together they teach that biblical generosity is not merely about what leaves your hand, but what fills your heart. Wow, grabe pala ito talaga. So ngayon po, I will discuss 3. So, naintindihan niyo na po ba ang biblical generosity? Amen. Hindi naman sana, takpan niyo ngayon itong sa kabilang tenga. Takpan niyo, sige na, lahat. Yan. Lahat na narinig ko ngayon, wag lalabas. Amen. Baka kasi pumasok, lumabas eh. Sayang. Paglabas, ano nga yung topic ni Pastora? Ano nga ba? Maganda eh. About giving. Tapos ano daw yung giving? Teka muna. Ayan, buti na lang may notes. Kung walang notes, sa ano babalikan mo? Di ba? Dapat may notes para may babalikan. Amen? So, may 3 bagay po sa 2 Corinthians 9, chapter 9, 6-7. No, 2 lines lang po ito, pero 3 katotohanan. No, kung ano po ang tunay na pagbibigay. O pag naging pagpapala ka, pinagpala ka para magpala ka ng iba. Tama po ba yon? So point number 1. Number 1 is generosity is a seed, not an expense. Amen? Sabi dun sa verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ito po minsan ang problema sa mga Christians. May misconception. Akala nila, pag nagbigay sila, may nawawala. That giving is losing. So sabi ni Lord, God says, giving is planting. Amen? So may dalawang pagkakaiba kasi yung isa spend ng spend eh. Di ba? Yung isa sow ng sow, tanim ng tanim. And when you spend, ito it disappears. Amen? Nawawala kasi naglabas ka ng pera. Pero when you sow, you will expect life and harvest. Amen? Grabe. Ayaw ko, na-share ko to sa inyo dati. Ang first gift ng women sa akin, ng mga leaders natin, way back 20-something, no? The first gift, hindi sila bumili ng gift, pero ang binigay sa akin, pera. Remember na yan? And that amount, hindi ko sasabihin, baka manghingi kayo, ubus na. Sabi ko, Lord, hindi ko gagastusin to. This is my, ang tawag dyan, yung storehouse. I open an account na maglagay si Lord, to be my storehouse. Storehouse means doon siya maglalagay ng pera for me. Amen? And praise God, hindi ko namamalayan, it grew. Dumami siya. Pero ang first expenses ko doon yung tatay ko nagkasakit, tapos namatay. And now I started ulit, Lord, sabi ko, sige, start ulit ako. And you know what?
hindi inuubusan ni Lord ng laman. Hindi, sa totoo lang. And last time, pagbalik ko, sabi ko, Lord, may pera pa ako, hindi ko alam. So, alam nga naman, nandyan lang yan, savings lang yan. Sino dapat kong taniman? Sino dapat kong taniman? Pray ako, Lord, sino? Then, yun, magtanim ako. Hindi ko na sasabihin kung saan ako nagtanim. Amen? Kasi tapos hindi ako nauubusan talaga, promise. Sabi nga ni Bishop, parang ang dami mong pera, parang bili mo. Si Lord John, di ba? Si Lord John. Do ngayon, sabi ko nga, medyo inaano ko na, kasi sabi ko, Lord, alam ko, by August, papalitan mo na naman yun. Amen? Bakit? Kasi, tanim eh. Hindi siya expense. Hindi siya expense. Sabi ko, anak, yung mga dalawa, Lord, tataniman ko kayo. Bago ako umalis, tataniman ko kayo. Wala akong pera, pero tataniman ko kayo kasi you stay there for 4 months. By faith. Tinaniman ko sila. Tapos yung apo ko, tinaniman ko din. Nakareceive ako ng $250, Canadian dollars. Sabi ko, ibili mo ng, yung sa sasakyan, ang tawag doon? Car seat. Kasi yung car seat niya, yung baby pa siya. So pag nilalagay sa kotse, nakaganon siya. Oh. Nakatupi. Tapos nakalabas yung paa. Hindi comfortable. And praise God, no? It's really the heart. Hindi dahil nanay ako, pero tinuruan ako ni Lord. Kasi gusto ko sa akin naman dumaan ng pagpapala. Amen? Ayoko ng puro kay Bishop. Banda rito naman. Di ba? Banda rito naman. Amen? Amen. So again, you spend money, it disappears. Pero pag nag-seed ka, babalik at babalik sa'yo. Amen? Woo! Naiintindihan niyo po ako? Are you okay? Gising ka ba? O yung aga pa, ha? Para matulog. Okay? Siguro nag-adjust lang ako ng oras kasi I really woke up at 3 a.m. No? Kausap ko na yung apo ko, tawagan ko, gising ba na ba si Coco? Ayan, yun. Tsaka si Bella. Yun ang nagpapasaya. Amen? So ano yung word study? Sowing is sparrow. Tama sana yung aking pronounce. Sparrow. Meaning to sow, to scatter seeds intentionally. Intentionally. So, hindi aksidente ang pagtatanim. Intentional ito. So, ganun din ang generosity. Hindi siya impulse, but lifestyle mo na dapat. It's a lifestyle. No? So, ang problema lang sa iba, sabi ko, they sow sparingly. So, sabi dun sa verse na binasa natin, pag nagtatanim ka generously, ang balik, generous ang tanim mo eh. So, anong balik? Oo, parang sabi sa tabi mo, gising ka pa ba? Gising ka pa ba? Ba't hindi ka sumasagot? Naintindihan mo ba yung sinasabi sa harapan? Diba? Pag nagtanim ka sparingly, ano ang balik? Sparingly din, di ba? So, yun po ang law at principle. No, ng generosity, pag ano ang itinanim mo, sparingly man o generously, it will be the same measure ibabalik sa iyo ng sower. Amen? So yung seed po, never impressive. Nga ako, farmer ako, may hawak ako, yung seed ko, alam mo ba? Organic tong seed na to. Pag kinain mo to, papayat ka. Wow, gusto ko yun. Gusto ko yun. Saan yun meron? No, sabi ng farmer ito, grabe to, ano to, klase ito. Grabe, ang ganda nito. Pero hawak lang niya. Tingin mo tutubo? Kahit gaano kaganda, hawak lang niya, hindi tutubo. Kasi kailangan niyang i-release at itanim sa lupa. Di ba? So pag may hawak ka, gaano man kalaki, gaano man kaganda, pag hindi mo na sinurrender, hindi magmumultiply. It will never multiply. Kaya yung mga farmers, di ba? Ang ganda ng ani. Because nirelease eh. No, bumalik sa kanila ang daming ani. So, it really multiplies. So, gusto mong i-multiply ni Lord ang hawak mo? Amen? I-release mo na yan. I-release mo na, baby. Paksalis ka tabi, i-release mo na yan. Uy, kausapin yung katabi nyo, nakatitig kayo sa akin. I-release mo na yan. Amen. Alam nyo ba,
bakit yung theologists, bakit kaya pinili ni Pablo itong agricultural language or sample farmers? Hindi siya gumamit ng banking language or investing language, kundi agricultural. Kasi po, ang farmers ay nakakaintindi ng isang principle. The harvest is impossible without surrendering the seed. Amen? Naku, imposibleng tumubo yan. No, pag hindi ka nagtatanim. You know, kasi ang Canada po, straight lang. Buti na lang walang doon, yung toll fee. Straight lang. Pero sabi nilang 1 hour yan, malapit lang yan. Pero sa atin, medyo malayo na yon. At yung dinadaanan namin, sabi ko, wow, ang ganda. Farm. At alam niyo, puro yelo. Yelo talaga siya. Sabi ko, ano yun? Canola oil pala. Canola oil. Ang ganda ng wala tayong ayan, naku, thank you, Lord. Ayan, napakaganda, di ba? Tapos meron silang mga, ang tawag doon, yung, basta malalaking lagayan. At tapos, mapapansin mo, sa kanila, sa Canada, every 7 to 6 a.m., pag nagtatatas, magsa-stop over ka ng mga sa gasoline station or something, may A&W doon. A&W na coffee shop or something. Alam mo, nandun sila, sabi ko, sarap i-Bible study nito. Kasi 10 matatanda, paikot, nag-uusap, nagtatawanan. At you know what? Ang pinakamayaman daw sa kanila, farmers. Bakit? Marunong magtanim eh. E di pag umani to, pera, ikaw ano nga anihin mo? Ha? Bakit? Walang, hindi ako nagsabi niyan, kayo Ayan, di ba? So gusto mong umani ng maganda? Magtanim-tanim din pag may time. Di ba? Hindi ko sabing yayaman kayo, Ayoko nang sabihin yan. Pero may iba't ibang klaseng pagbabalik si Lord sa'yo. Maybe sa physical healing mo, sa comfort mo, madami balik si Lord. Maniwala kayo sa akin. Amen? Sparingly. So that is generosity. So sparingly is paidomenos. Tama ba? Paidomenos. It means withholding, stingily, reluctantly, in a limited or sustained way, holding back what could have given. Tagalogin ko para mas maintindihan nyo. Okay lang ba? Okay. Sabi dito, sparingly daw means kuripot magbigay. Basta intindihan nyo, ano? Ayan. Kuripot magbigay. Ano pa? Kung magbigay, patingi-tingi. Di ba? Or nagpipigil magbigay. Parang may goma ba yung kamay? Bibigay hindi, bibigay hindi, bibigay hindi. Na? O kaya pag tumingin sa wallet, ano yung pinakamaliit dito? Para kayong Katoliko no? Ano yung pinakamaliit? Piso, di ba? Mga ganon. So, nagpipigil, huwag daw magpigil. O kaya takot magbigay dahil baka maubusan. Amen? Or ang pagbibigay na merong scarcity mindset, mahirap lang ako Sila kasi okay lang. Hindi ako tayo magbigay kasi mahirap lang ako Hanggang kailan ka maghihirap? Hanggang hindi mo natutunang magbigay. Magbigay ka. Aayos buhay mo, maniwala kayo sa akin. Amen? Kaya mo sa tabi mo, wag na lang, ako sa akin na lang. Kaya ka mahirap Kasi hindi ka marunong magbigay. Hindi ka generous. Pero pag ikaw daw nga nagbibigay, ayan. So it's not merely about the amount, giving a small amount. It is about giving with a small. Kaya malit ang binigay mo kasi malit ang puso mo. Diba? So every act of generosity, ito natuwa ako, maganda nung sharing kanina, it's confirm the message. Sabi niya, every act of generosity is declaration that you trust God more than what you are holding. Amen? You trust the Lord. Alam ko na siguro hindi ko alam kung pero it's way long ago pa to. Si Shobe ay nasa retreat kami. Si Shobe po ay na-aksidente. No? Nagbisikleta, tumama sa malit na bato, sumemplang. Tapos yung manibela ng bisikleta tumama sa ulo.
No? Tapos walang blood. So, ano siya, yung, ang tawag yan, yung internal bleeding. No? And you know what? Grabe, sabi ko, Lord. Tapos, so observe. So, yun nga. And you know, magkano ang operation sa ulo? Sa ulo, biniyak. Ewan ko yung mga naka-life retreat na dito, siguro nakita nyo. Siya daw yung unang rock and roll. Kasi yung buhok niya, nakaganyan, tapos nakaganyan ng yung kanyang yung ano dito, yung tahi ng ulo. Tapos sinanggal daw yung skull niya, nilagari, tinanggal yung bungo, hindi ko alam kung anong bungo. Basta may tinanggal, tapos kinuha yung dugo. Magkano ang operation? Hindi naman. That time, I don't know, 20 something, grade 6 siya eh. Tapos na siya, may asawa na siya ngayon. That's long way ago. But I think that time, ang 350,000 or almost 5,000 is really a big amount. Diba? Alam nyo, tumubo pa si Pastora Shobe. May binalik si Lord. Kaya nga, the devil pays 7 times. Amen? Sumobra pa na. Yung kinuhulugan naming lupa, sa kanya na, kasi siya na yung nag-pulfa. Yung sumobra sa pera niya, yun ang pinambayad namin. Amen? Ay, nako. So, si Paul po does not promise every believer financial wealth. Amen? Kaya nga hindi tayo prosperity gospel, ha? Pero sometimes, yung harvest mo, ang balik sa'yo is provision. Sometimes opportunities. Diba? Sometimes spiritual growth. Sometimes change lives. Or syempre, pinakahigit, eternal rewards. Amen ba? But one thing for sure, 7 minutes na lang ako, 1 point pa lang yata. But, one thing for sure, God always multiplies what is surrendered for His glory. Amen? So let's have a self-assessment. Tanong, tanim sarili mo, may tinatanim ba akong blessing sa buhay ng ibang tao? Or puro harvest lang, pero walang sowing? Remember, every encouragement, every offering, every act of kindness, every mission support, every helping hand, may harvest na kasunod. Amen? Ayaw ni Lord na pagkukulangin ka because the Lord always provides. Amen? Pero dapat may apply mo the principle or theology of generosity. Amen ba yun? Point number 2. Can we extend kahit mga 10 minutes? Okay. Number 2, generosity starts in the heart. So nagsisimula sa puso. Sabi dun sa verse 7a, sabi niya, Paul says, each one of you must give as he decided in his heart. Diba? So notice, hindi siya nagbibilang ng pera. Magkano ba binigay nito? Hindi. Ang tinitingnan ni Lord ay yung puso. Hindi siya nai-impress kung gaano kalaki o gaano kaliit ang ibinibigay mo. Ang gusto niya, in giving mo that flows from the transformed heart. That's my goal. Sana matransform ang puso natin pag naintindihan natin what is really meaning of generosity. So because before God changes your wallet, He first changed your heart. Bago niya baguhin ang wallet mo, babaguhin niya yung puso mo. Bakit? Kasi ang basis ay ang puso. At ang basis ng heart ay ang pagmamahal sa law ni Lord. Amen, sa utos niya. At ang target ng heart is the principle of God's law and life. Okay, next. Word study, heart. Ano ba yung heart? So meaning, sabi niya kasi doon sa, di ba, examen, sabi niya, decided in his heart. Alam mo, ito yung namimisinterpret. Sabi ni Lord, di ba, what you decided in your heart. Kaya, ang gusto ng puso ko, piso eh. May magagawa ka, yun ang decision. So, mag-usapan natin. Amen? So, God, examine your heart first. So, again, hindi interested si Lord sa pera, or He never forced us to give. Pero kung gusto mo siyang ma-impress, or gusto mong, kailangan you give, di ba, out of yung heart natin. Amen? So, again, yung heart is, again, the center of your cardia, meaning the center of your desires, your decisions, and your will. So, hindi issue ang amount, ang issue ay ang puso.
Ang tinutukoy po na cardia ng dito ay maayos na puso sa Diyos. No? Hindi dispalenghado. Tama ba yung Tagalog ko? Hindi dispalenghadong puso. Pusong tama sa Diyos. No? Kasi yung puso natin dati, yung mga minanapan natin, yung mga kuripot pa, alam mo yun, kuripot na puso, maramot na puso, or insensitive na puso. But God wants a right heart. Diba? Kasi ang generosity is never measured again by the amount, it's measured by your love and measured by your affection. Amen? So tanungin mo ulit, katabi mo, anong kondisyon ng puso mo? Diba? Pag in-examine ba ni Lord John, anong kondisyon ng puso na yan? Yeah? Diba? Ikaw ba, do I give with gratitude? Or do I give with trust? Or do I give with worship? Pag nagbibigay ako, Lord, this is my worship. Lord, nagbibigay ako kasi nagpapasalamat ako sa iyo. Lord, nagbibigay kasi nagtitiwala ako sa iyo. Kahit ito na yung last pera ko, kasi nagtitiwala ko, ikaw pa rin magpo-provide. Marami ako na testimonies na narinig that really the Lord, nagmi-miracle sa Lord. Amen? I want to share, testimony. Yung about seeding, yung pagbibigay. Meron isang church, no, ma-attend ako ng church. And you know, kaya, I believe, kaya nag-produce ito ng maraming visa. Ang dami niyang nag-produce sa akin. Sabi niya, taniman mo lagi. So lahat ako, tanim. And yun nga. It's really the Lord, no? Kasi sabi ko, Lord, thank you. Magbibigay ako, this is my worship and everything. Amen? So, or with fear, nagbibigay ka kasi with fear, pressure, or complaints. Ayan, giving na naman. Pag tuwing giving, nasa CR ka kasi ayaw mong mapasahan ka ng basket. No? Remember that God is after your heart. Amen? Amen ba? Sana lang, no? Sana lang. No? Let's start magbigay hindi ayon sa mundo. Diba? It's about the amount, magkano, or pa-impress. Sana, every time we give, because we surrender to God. Diba? Minsan yung surrender giving, yung sacrifice giving, yun ang may aray eh. Diba? And God is not asking, how much do you give? Kaya si Doktor sa kwarto, no, magkano binigay mo? Magkano binigay mo? Sabi ng finance, magkano binigay mo? Walang ganun si Lord. Di ba? Sana, pwede na Lord, pang tanong ni Lord sa'yo, how much of your heart was in your giving? Di ba? Jesus asked to give, before si Jesus mag-ask ng humingi sa'yo, si Lord muna ang nagbigay. Amen? He first gave Himself. Yung cross that proves na talagang yung love niya. Wala siyang sinabi o pinagawa na hindi muna niya ginawa. Amen? Example siya eh. Amen? So pag nagbigay ka, dapat it's not about nagdidesisyon ng puso mo. Diba? Kasi pag nagbigay ka out of your heart, kasi mahal mo si Lord. So kung pag-ibig mo kay Lord ganyang kalaki, kanya din kalaki ang ibibigay mo. Pag ganyang kaliit, kanya lang din. Because yung heart mo nagdi-decide. Kailangan ma-transform ang puso kasi heart is deceitful. Amen? Number three, and that last point, generosity, itong pinaka-favorite ko, reflects the character of God. Amen? Sabi doon sa 7b, for God loves a cheerful giver. So bakit kaya mahal ni Lord ang mga cheerful giver? Yung pang nagbibigay, yung masayang-masaya, excited, hindi yung, yun naman. No, talaga, alam mo yung talagang, I don't know how we describe excited or something like that. No? Kasi, no, of course, hindi siya nag-i-enjoy na binibigyan natin ng gift kasi meron na siya ng lahat, amen? At saka, siya na yung maari ng lahat, amen? Sabi sa Psalms 24, the earth is the Lord's at wala siyang kulang. So why does He delights in cheerful giving? You know why? Una, no? Kasi cheerful din siyang magbigay. Amen? Because cheerful giving reflects His own heart. Diba? When you give, it reflects the hearts of God. Kaya sabi niya, naku, masaya ako nito kasi nagbibigay din siya. Diba? Because that is exactly who He is.
Our God is the best giver. Because cheerful givers reflects who God is. Actually, medyo mag-similar lang yung tatlong yan. Pero, habi niya, pag nagbibigay ka cheerfully, nire-reflect mo si God sa buhay mo. Amen? The character of God's not sa'yo. Amen ba yun? Ha? Of course, ang pinakaunang generous person sa Bible ay ang Diyos. Bakit? Genesis chapter 1, sabi, He created everything. Tapos nag-stop na ba siya doon? Hindi. Yung kinreate niya, ibinigay niya sa mankind. He gave it to mankind. Sa John 3:16, sabi na, for God so loved the world that He gave. That He gave. Diba? So, yung ano action doon? Yung Father God, ibinigay yung kanyang anak. And generosity itself is the gospel. Amen? It is the gospel. So every generous believer becomes a living picture of the gospel. Why? The Father gave His Son. Son gave His life, and the Holy Spirit gives new life. So entire Trinity reveals generosity of God. Amen? So generosity is simply a response to God's generosity. Amen ba doon? So let's quote, we do not give to become like God. We give because in Christ, God is already transforming us to His likeness. Diba? We are all created according to God's image. Ano kamukha ka? Tingnan mo katabi mo kung kamukha ni Lord yan. Bakit? Ang tangos ng hindi, joke lang. So, the image is not literal the image of God. It is the character of God. At generosity is one of the character of God. Kasi sabi niya, pag ikaw naging generous, nire-reflect mo ang character ng Diyos sa buhay mo. Amen ba yun? Wow, malapit ka na maging kamukha ni Lord. Amen? Amen. Generosity na lang ang kulang mo, kamukha ka ni Lord. Amen. Whew! So word study, ano yung cheerful? Sa cheerful giver So meaning joyful, delighted, and willing. So dito nanggaling po yung English word na hilarious. So God loves people who enjoy giving. Diba? Yung gusto mo nagbibigay ka, masaya kang nagbibigay. Diba? Hindi dahil marami silang pera, kundi marami silang grace na natanggap kay Lord. Really, I experienced tremendous blessing from God, yung generosity niya. Sabi ko, Lord, i-bless mo naman ako kasi gusto ko ako naman mag-bless ngayon. Amen? Amen? So, self-assessment again. Ask yourself, na every time na nagbibigay kay Lord, masaya ka ba? Or masaya ba ako kapag masaya ang Diyos sa ibinibigay ko? Amen? Or masaya ba ako pag masaya ang mga taong nagbe-benefit sa pagbibigay ko? Amen? Masaya ka ba? Masaya niya, kasi nabigyan ko siya. Ako naman malungkot kasi nawala akong pera. Pwede bang ganon? Hindi. That every time you give, mas masaya ka sa binigyan mo. Amen? Amen. Masaya ba ako na maluwag ang buhay ko at nagagawa ko ang pinagagawa ng Diyos sa buhay ko? Amen? Tanda mo to, pinayayaman ka ni Lord. Kasi may papayamanin kang iba. Paano kaya yaman? Kasi wala kang pinayaman ng iba. Gusto mo ikaw lang ang recipient. Erase. Sana yung scarcity mindset, yung poor mindset, matanggal na sa atin yan. How can I give? Wala nga ako Kaya ka nga wala, hindi ka nagbibigay. That's simple. Amen? So remember, cheerful giving is the evidence that your treasure is already in heaven. Lahat nakalista na sa langit. Amen? So Paul teaches us that generosity is never primary about money. So I just synthesis, no? It is about identity. So if you're generous, it's sure about yung ikaw, identity mo, yung pagkatao mo. Diba? So ask yourself, is my giving reflects God's character in me? Si Lord ba, pag madamot ka, si Lord ba madamot? Hindi ka pa nag-reflect ng character ni God. But because God is so generous, dapat yun din ang mag-reflect sa'yo, that you are also generous. Amen? So generous Christian says, I am only a steward. Tagapagmahala. No, yung mga kuripod na Christian, akin ito. It's all belongs to me. Amen?
So dapat, no, hindi sarado, kundi bukas na kamay. Kasi pag bukas ang kamay, you receive, di ba, you will receive anything new from God. Di ba? Pag open, you release, and then you receive. Kuha nyo ako? So tatlo po ang points ko. Ano yung mga points ko? 3 realities na gusto ituro ni Pablo sa atin. Generosity is a seed. Generosity starts in the heart. Generosity reflects the God of character. Amen? That's the basic principle or the theology of generosity. Diba? So hindi tayo pinagpapala para lang maging successful. Pinagpapala tayo para maging blessing ka rin sa iba. Amen? So ang generosity hindi kailanman kawalan, kundi tanim na namumunga ng malaki sa nagtatanim at sa bibigyan. So hindi ito kawalan, kundi paghahanda ng mas malaking ani. So imagine niyo po, what would happen if every believer stop asking, how much must I give? Magkano ba talaga? Alam mo na yan. No? Sa CD mga Sundays, ipapaliwanag yan. So ano kaya ang mangyayari? Magsisimula kang magtanong ulit, Lord, what you have entrusted to me that can bless someone else? Or whatever you bless me with, I will use it to bless others. Amen? Amen. So, pag ganito yung mindset mo or ng bawat believers, mas maraming missionaries ang mapapadala. Mas maraming church ang mabubuksan. Mas maraming pamilya ang matutulungan. Maraming tao ang makakilala kay Kristo. At mas maraming magagawa ang mga ministries natin. At maraming students na makakapag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi people or God's people understand that they were blessed to become a blessing. Wow! Diba? You know, hindi tayo owner. Sabi nga kanya, you are only steward. Tagapangalaga lang tayo. Isang araw, makinig kayo mabuti sa akin. Yung bank account mo, yung properties mo, yung business mo, o yung career na pinangangalagaan mo, or maybe titles, or any possessions, lahat yan hindi ilalagay o makakasama mo sa eternity. Amen? So only what was invested in God's kingdom will remain. Nakuha niyo pa ako? So never ask, Lord, or si Lord hindi siya mag-ask, ilan ang na-accumulate mo sa lupa? Ilang bahay na itayo mo? Magkano nasa bank account mo? Hindi. He will ask, what did you do with what I entrusted to you? Anong ginawa mo? Sa pinagkatiwala ko sa'yo, gift man yan, talent man yan, oras man yan, no? Pera man yan, whatsoever, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? Matatagpuan ka ba ng Lord na, sana hindi tayo tapuan ni Lord na successful lang or wealthy lang, that you have a comfortable life. Sana matagpuan tayo ng Lord lahat na maging faithful stewards. Amen? The faithful stewards kasi yung buhay mo maging channel of blessing para sa iba. Amen ba yun? Lord, yun ang prayer ko, Lord, maging channel of blessing ako. That everything, no? But every time may nangangailangan, kaya kong magbigay. Hindi man malaki, pero magbigay. Kasi nga, it's the Lord. It's not the amount, di ba? But the sincerity and love ang magbibigay mo. Amen? So before I close, before God asks, no? Of course, sabi ko siya, bago si Lord mag-utos na maging generous tayo, si Lord muna naging generous. Amen? Amen ba yun? Bakit? Kasi He first offer you His life. The greatest act of generosity was not your offering. It was the Calvary. Amen? So God saw us. Dati, nakita ka ni Lord, you are spiritually bankrupt. Nakita ka ni Lord, you're unable to save yourselves. Na hindi mo kayang mag-earn ng credit papuntang langit. Or maybe you cannot repay any debts. Pero si Lord, sabi niya, sa kaaba-aba mong sitwasyon. Diba?
ibinigay niya ang ating Panginoon to give us a brand new life. So si Lord, hindi siya nagbigay lang ng pera, though pwede siyang magbigay ng pera, pero una niyang binigay, He gave us His blood. Amen? That's the grace. He gave us His righteousness, and He gave us eternal life. Sana tumatak sa puso mo yan. Huwag mong baliwalain ano ang unang binigay ng Diyos sa'yo. Para hindi ka rin magiging kuripot sa Diyos. Kasi you believe in your heart that God is so generous. And it's really my turn to give back. Hindi man si Lord, or hindi man kay Lord maibabalik. Pero sa mga, di ba sabi niya, pag nagbigay ka rin ng tubig, parang si Lord ang binigyan mo. So you think, how can I? Lord, how can I reflect your character? Lord, how can I? No? Kaya yun yung ano mo yun yung nasa puso natin ngayon. So the cross forever held out this truth. God is the most generous giver in the universe. Do you agree? Yes. So today, no, the invitation not simply, sige, magbigay kayo. Or sige, let's have no. The invitation today is, will you surrender your heart and hand to the Lord? No? Kayang bang isurrender lahat ang puso mo sa ating Panginoon na ibinigay ang lahat para sa'yo? Amen? And this time, hindi lang pera hinihingi ni Lord sa'yo. Puso mo. Puso mo. Amen? Are you willing to give your heart? Amen? Paalala ko ulit sa inyo, the greatest act of generosity was not ours. Kahit milyon pa yung binigay mo, hindi kayang tapatan ang binigay ng Diyos sa'yo. It was God's. He gave His only Son, Jesus Christ, so that we could receive eternal life. At kung na-experience mo na ang generosity ng Diyos through Christ, then let your life become the extension of that generosity. Dapat ikaw ang helping hand ni Lord dito. Ikaw ang puso, ikaw ang kamay. Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Naiintindihan na po ba natin ang theology of generosity? Amen? Sino gustong may practice ang generosity sa buhay? Sino? Galing sa puso yan? Amen? So just stand up. Stand up. Lord, gusto kong maging extension ng generosity mo dito sa lupa, dito sa mundong ito. Lord, just close your eyes and think. Huwag kang mag-yes kasi tinanong lang kita. Mag-yes ka kasi naintindihan mo yung principle of generosity. It's not about how much yung tithes mo. It's not about yung magkano in-offer mo or nag-first fruit ka. No, lahat yan may point kay Lord. Pero, depende sa puso mo. Ay, alam nyo ba? Generosity or being generous ay magiging madali sa taong binago ni Lord ang puso. And if you want, no, na Lord, baguhin mo ang puso ko. Gusto kong mag-reflect ang character mo sa buhay ko. That people will know na nasa akin ka. Because I extend blessing. I extend help. I extend your love through generosity. If you want to be like, just raise your hand. Hindi ako magpapa-altar call just sa harapan. Just raise your hands. Just raise your hand. Amen. Amen, Lord. Lord, nakikita mo ang aming mga kamay. Nagdidesisyon kami na maging bukas ang aming mga palad. Pero Lord, patawarin mo kami. Kasi naging madamot kami sa'yo. Mas inuuna namin yung mahirap kami, wala kaming pera.
Nakalimutan namin that you are our God na kayang magbigay sa amin. Turuan mo kami, Lord, na magbigay. And thank you for this principle na pag natutunan namin, we will experience a blessed life. Forgive us again na hindi namin ito napamuhay agad. And I pray, Lord, yung mga nakataas ang mga kamay, make them a faithful steward. Lord, padaanin mo naman sa kanilang pagpapala mo. Lord, daluyan ng mga pagpapala, mga kamay na nakataas. Lord, banda doon naman, banda rito naman. We want to experience, Lord God, that generosity na galing sa'yo so we can extend blessings to others, God. Lord, help us or make us a cheerful giver. Masaya kaming magbibigay kasi ikaw ay masayang nagbigay sa aming pabalik. Hayaan mo, Lord, kami rin po ay maging channel ng grace at channel ng blessing. Lord, I offer not only the money, but I offer my time. I offer my gifts, talents. I offer my influence, my resources, and my life to bless others. And Lord, hayaan mo through this, I can bring the glory to your name. Hayaan mo. Lord God, touch the heart of these people. Touch the hands of these people. Lord, Holy Spirit, ikaw ang hihipo. Ikaw ang bubukas ng mga puso. Ikaw ang magbubukas ng isip. Ikaw, Lord, ang magpapaintindi sa amin, Holy Spirit. Hindi ako, pero ikaw. Let your words sink in their hearts. Kung may giver, kung may generous, let us be life giver family. Lord, ang mga kamay na to, pagpapalain mo, kasi nagpapala rin sila ng iba. Yung mga tao nakaka-experience ng kakulangan, you bless them, Lord. You bless them. And help them also to learn na mag-bless ng ibang tao. We pray, I pray that starting today, sasagana ang bawat isa. I declare that, Lord, in the name of Jesus, kasi we will apply the theology of generosity. Hindi man perang ibalik, pero Lord, answer prayer ang ibigay mo sa amin, kagalingan ng sakit. Lord, I pray, lahat ng may sakit ngayon ay pagagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, yung mama ni Diana nasa hospital, I pray for recovery in the name of Jesus. Sino man nagsasuffer dito ng sakit, we declare, I declare healing mula ulo hanggang toes mo. God will heal you. I pray for restoration. Mga na-bankrupt, mga nawalang pera, na-close na business, I pray you give them opportunity. I pray for heaven, open heavens, Lord God. Bababa ang pagpapala mula sa'yo. Because you are our God that is generous. May mga problema sa family relationship. I pray for restoration, Lord, in the name of Jesus. Hayaan mo ma-deliver kami from curses. Ma-deliver kami from stinginess. Hayaan mo mag-flow sa amin. Mula sa araw na ito, ang generosity in the name of Jesus. In the name of Jesus. Again, I declare blessing upon blessing. I pray that breakthroughs in the name of Jesus. Lahat ng kamay, hawakan ng kamay mo, pagpapalain. Lahat ng bubuksan mo ay hindi masasara sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, upo muna tayo. Walang breaking. Okay? So lahat na po ba ay may paraphernalia ng ating yung ating tawag dito, break of the bread.
Sino po ang wala? Taas po ang kamay. The usher will give you, no, yung mga wala. Lahat na po ba meron? Amen. So ngayon po ay first Sunday, so we will have our breaking of the bread. You know, gusto ko po lang share sa inyo ng sandali. No, the breaking of the bread for me is so special. This is not a tradition that, kakain, iinom ako, or kakain ako, no. Every time I do this, sabi niya, declaring a new partnership. I'm declaring a new covenant with God. Ano man ang sinira ng kalaban, aayusin niya. That is the power of breaking of the bread. Amen? Kaya, sana hindi lang to a tradition, hindi lang to, kasi nabigyan ako, no. So this is a special moment that God wants to express His love to you. Amen? So tayo po tayong lahat. No? Remember, sabi niya sa 1 Corinthians 11, verses 23, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He has given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Lord God, thank you for this bread, a symbol of your body. Lord, I believe, Lord, ibinigay mo ang katawan mo for us to be healed, for us to be delivered from curse. And thank you for that. Thank you for the grace, and thank you for the love. In Jesus' name, amen. So let's break it, and in the same way, after the supper, with the supper, He took the cup, saying, "This cup is a new covenant. In my blood, covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Lord, sabi mo, without the blood, there's no remissions of sin. Lord, thank you kasi nagbubuo ka ng dugo para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Kasalanan namin noon, ngayon, at sa susunod pa. Thank you for the blood and thank you for sacrifice. In Jesus' name, amen. So, let's drink. Amen. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Amen? So, Maranatha, Jesus!